Gino, inggawan mi nga iti Gino, basbasan mo Gino. Ika po ing mantabi kay kami, bang maging karapat dapat kami kay ka. Lord, di na mo kaming kabyasnan, amanay batang kay ka Gino, mang kanita Gino, nano maninggawan mi nga iti Gino, at mit mong kababan, ingki kaming puso, bang kanita Gino, maging masaya ka. Lord, panabiling ko po kay ka, ingki kaming gawan, ingatan mo kami, ingki kaming gawan, madapat king karen titig-tig kareng instrumento Gino. Diyanan mo lang kabyas ng Gino, bang maging masaya kami, maging masantingin kaya kami pa magdalit kaya ka. At din kaya ka lang ganang magamit, king gulot na yung pulpito ngayon ni Gino. Panabiling ko kaya ka Gino, diyanan mo kaya ng kabyas nan, lalong-lalo na Gino, king kaya kami pastor Gino. Salamat king kayang katsagahan na pagkalub na kaya kami, pasalamatan mi iti Gino. Lord, dahil namin kabyasnan, bang kanita rin banal mo nga mano Gino, ilaying iyapse, malino, kaya kami Gino. Basbasan mo Gino, kaya kaming gawan, lalo-lalo ya Gino. Lord, salamat po, yung kapuryang kapasalamatan kaya ka Gino, babalik mi, salamat po Lord, in Jesus name, Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, it's Sunday again po. Nagkita-kita po ulit tayo with one purpose upang maitaas ang pangalan ng Diyos. Amen po? Upang siya'y purihin at pasalamatan. At alam ko po ng bawat isa ay excited na po sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya sa umagang ito. Today is November 30. Unahan ko na po kayo. Merry Christmas po. Bukas, December na. Ramdam na po natin yung simoy ng Pasko. At ang tunay na diwa nito, it's because of Christ. Amen po? Amen. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak si Lord. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Thank you, Lord, sa katapatan mo. Thank you, Lord, sa pagmamahal mo. Hallelujah. Ang sabi po ng ating unang awitin, it's from Luke 1:37, nothing is impossible. Amen po? Amen. And this song reminds us po kay Lord na lahat ng bagay ay posible. At walang anumang bagay na hindi niya kayang gawin. Naniniwala po ba tayo doon? Lakasan po natin, naniniwala po tayo. Amen. Hallelujah. Ang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa atin. Amen po? Lalo na kung yung sitwasyon sa buhay natin ay tila wala ng solusyon mula sa ating pananaw. Ngunit sa pananampalataya natin sa Diyos ay bibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Amen po? Amen. Let's sing this song, and as we sing this song po, let's declare our faith. Let's express our thanksgiving unto Him. Hallelujah. Umawit po tayo ng masaya para kay Lord. Awitan natin siya, pasalamatan natin siya sa kanyang kadakilaan. Hallelujah! Come on, church. Let's give Him the highest praise He deserves. He deserves the highest praises and thanksgiving. Let's sing this song. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. We praise your name. Nothing is impossible. Hallelujah. Come on, church. Let's sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down
you, I can do anything. Come on, church. Let's praise Him. Worship the living God. It is you, oh God. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Shout of praise. Nothing is impossible. Yes, Lord. We will not live, oh God, by what we see and what we feel. We'll live by faith. Let's sing it one more time. I'm not gonna live by what I see. Hallelujah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down. Deep down, I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Come on, church, let's celebrate. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's declare victory in our lives. Let's declare blessings. For nothing is impossible unto Him. Hallelujah. Speak to every limitation. Speak to every limitation. Victory. Victory is my declaration. Same power. Same power that raised you from the grave is in me. So I will give you praise. Through you, I can do anything. Come on, church. Let's give the highest praise that belongs to Him. Hallelujah. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Come on, church. Let's declare, let's believe that in Him nothing is impossible. I believe, I believe. I believe. One more time. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, Lord. Hallelujah. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Hallelujah. I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, Lord. We believe in you, oh God. We believe in you, oh God. You are great, oh God. You are faithful, oh God. Hallelujah. Amen po. We believe that in Him, we can do all things. Amen po. Strongholds, lahat ng nakakabibigat sa ating mga buhay, mawawala yan sa pamamagitan ni Lord na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po. Napakasarap magpuri kay Lord, no? Hallelujah, hallelujah. Let's continue to worship Him. Patuloy po nating express yung ating pasasalamat, yung ating papuri sa Kanya. Amen po. Hallelujah, hallelujah. Spirit of worship in this place. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Our God is holy. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Hindi man tayo karapat-dapat. Sapagkat dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y naririto. Dahil sa awa at biyaya ng Diyos, tayo'y naririto. Oh, sa umagang ito, Panginoon, as we worship you, O God, Lord, may your Spirit, O God, fill us in this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's sing this song. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. You are great, O God. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, church. If you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. If you walk, and if you walk in freedom, if you bear His name, to sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, worship the living God. Hallelujah. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And the angels cries, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear our people, hear people say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Is your name. Come on, church. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Come on, church, pwede po bang itaas ang ating makamay para kay Lord? Siya lamang ang makapangyarihan. Siya lamang karapat-dapat. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Siya ang tunay na Diyos. Let's sing this one more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. Above all thrones and dominions, all power and positions, your name, it stands above them all. And the angels cry,
holy. Come on, church. Worship the living God. Worship the living God. You are holy, oh God. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. You are holy. Holy forever. Hear your people. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Once again, let's sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Come on, church. The spirit of worship in this place. Oh, Jesus. Jesus. Let's sing your name once again. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name it stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear us, O Lord. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy forever. Our God is holy. Our God deserves the highest praise. Hallelujah. Mga makasalanan, Panginoon, na iyong pinatawad. Salamat, Panginoon. Kami ay iyong niligtas, Panginoon, nang dahil sa iyong banal na dugo kami nalinis at naririto, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Come on, church! Come on, church! Tayo'y magpakumbaba sa harapan ni Lord. Lahat ng meron tayo ngayon ay dahil yun kay Lord. Oh, you are holy. Once again, let's sing. You are holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. As we cry, holy, holy, holy. Come on, church. Just cry out unto Him. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here, ready to comfort us. Hallelujah.
You are holy, you are holy, you are holy. We cry, holy, holy, holy. Come on, church, sing it from your heart. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy. You are holy, you are holy. Is the Lamb. You are holy, O God. You are worthy to be praised, O God. Di man kami karapat-dapat, Panginoon. Madalas hindi man kami nagiging tapat. But you are faithful unto us, O God. You remain faithful, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Napakabuti mo. Napakadakila mo. Come on, church, why don't we sing a song of thanksgiving unto Him? Our God deserves the highest praises. Pasalamatan mo ang Diyos sa kabutihan niya sa buhay mo. Pasalamatan mo ang Diyos sa katapatan. Pasalamatan mo ang Diyos sa kagalingan. Pasalamatan mo ang Diyos sa kapayapaan na ibinibigay niya sa iyo. Pasalamatan mo ang Diyos sa pag-iingat niya sa buong pamilya. Pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig na ibinibigay sa atin. Hallelujah, Lord! Mula sa aming mga puso, Panginoon, pasasalamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Napakabuti mo, napakadakila mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, ramdam namin ang kalakasan, ang kapayapaan, ang tunay na kaligayahan na sa iyo lamang namin matatagpuan, O God. Napakasarap magpuri sa iyo, napakasarap sa presensya mo, Panginoon. Tunay nga na ikaw lamang ang tunay na Diyos. Ikaw lamang ang dapat parangalan. Ikaw lamang ang dapat pasalamatan sa buhay nito. Church, nung adintamang meto nga dapat ipagmaragul king biyetamo. Yapin itang adintamong Kristo king kekatamong biye. Yapin itang itamo, anak na katamo ng Diyos. Oh, we thank you, Lord, for this gift, oh God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. At salamat, Panginoon, na kami ay tinawag mong mga anak. Hallelujah. Thank you, Lord. Pasalamatan po natin. Bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak, pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. At ang bawat isa na pinagpala, ang bawat isa na anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Thank you, Lord. Thanks, Sister Camela. Kanyaman po mag... Amen. Kaya po ba tayo, kapatid? Parang hindi. Hello! Tayo po ba ay masaya sa Panginoon? Praise God. Pagka sumasamba tayo ng ganyan. Pwede lang wag na tayong tumigil na po. Okay, sa palagay ninyo, tapos na ang mensahe, tara na po. Apong ganyan. Alam mo yun, sabi ko nga, bago-bago po akong Kristiyano, siyempre po kabataan. Ewan ko po sa mga kabataan ngayon. Ako ay kabataan, nakakilala sa Panginoon. Gusto ko po, wag na po awit. Pagka, darating na yung stage, hindi pa ako ganun. Parang, awitan. Tapos. Sana natutok nang. Siyempre po,
salita ng Panginoon, kakaiba. Yung ano, yung pagkain, sabi ko nga, paanong pinapakain natin, botang Amen po. So, God, duta mo, pray mo. Hallelujah. Praise the Panginoon. Nais po naming upos harapan. Amin pong apaw. Amin pong thank you mo sa salamat po. Salamat sa inyong pagpapasalamat. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat po. Yan po namin. Huwag mo pong hayaan sa labas. Tama po. Malayo kami. Ang iyong salita, Panginoon, ay palang Panginoon. Lahat ng ito aming hindi. At sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. God bless us. Praise God. Parang may bagong mukha na nakita ko. So, tamangan mo ako ng isa. Welcome home, brother yan, sa kanyang-kanyang pamilya. Yan. Bigla ako, bro. Fresh from news. Salamat sa... Ay, actually, nung pala, oo, dalawang bulit pa, ang hapon. Sorry. Tinitignan ko kasi si parang ano, talaga. Ako pala nung 1 year pa lang. Makabuti po. Yun, marami tayong dapat ipagpasalamat. Si Dorothy. Si Dorothy po. Dahil si Dorothy. Ayan, ayan. Pumasapos siya. Congratulations na. Saka si John, pumasa. Ay, ano? Graduate. Graduate. Oo. Yeah. Actually, I would say, graduate din. Dami natin dapat ipagpasalamat na tayo ko sa Papa. Kaya naman
Pero sa kabilang banda, puwede na may asawa na ako, puwede naman, puwede naman. Oo, nerbyos din ako. Oo, importante. One day, the children, lalo pong manda po. Practice sa inyo darating yung panahon makapunta rin ako ng New Zealand. Takwan kayo na, eh. And parang humingi kayo. Lang po. Pero yun, actually sinabi na po hapon po. Parang ano yang data na yun, tawag dun? Okay, handa na po ba kayo sa amen po. Topic ngayong umagang ito, banano, may mga ko na yang maganda. Sabi natin diyan, tatlong gawain ng nasa kalooban ng paksa na. So kanina binasa na Madam Dawn yung text, 1 Thessalonica chapter 5 verse, saan ko po maiba? Sabi po niya, "Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat." Magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Dagdag po,
kalakas ng alisin. Yun. Sabi po ni Pablo, mga galak, magsipanalangin, magpasalamat. Kapatid, malapit na po. Kanina po, ah, malapit na po. Alam po ninyo mga kapatid, may tatlong ugali na dapat makita sa isang Kristiyano. Kami naman tatlo po mahalaga na dapat makita sa isang Kristiyano araw-araw. Lamang po may problema. Sabi po, aking kutso, ganito, lagi-lagi. Ito ay ang magalak, manalangin, at magpasalamat. Tatlong utos po ito, mga kapatid. Pero tatlong utos na bumubuo ng matatag, masayahin, at malsuk na pusong Kristiyano. At hindi opsyon, hindi ito suggestion. Ibig sabihin po, kailangan itong gawin. Obligado. Iyak. Pwedeng iwasan o palampasin. Hindi ito tapan o tanong kung gusto mo o hindi. Sabi ni Pablo, ito ang kalooban ng bandang huli. Sapagkat ito ang kalooban ng ating tayo po laging magpasalamat. Magalak, manalangin, at ang maganda pa po nito, kung gusto mong malaman ano ang kalooban ng Diyos, buhay mo, gawin mo ito. Parang alam na. Alam ko na yan mga pastor. First point mo sigurado ay yung pong galak. Amen po. Mga galak kayong lagi. Diba? Yung ating pong first point, sabi po natin dyan, ang pusong laging nagagalak. Ang kagalakan ay hindi emosyon, kundi desisyon. Ang kagalakan ay nakaugat sa Diyos, hindi sa sitwasyon. Ang kagalakan, ang patutuo ng pusong may tiwala sa Diyos. Amen. Amen po. Mga kapatid, gusto kong himayin po natin itong unang punto po natin. Ang sabi po natin, hindi sabi mo, magalak kayong lagi. Hindi sinabi ni Pablo, magalak kayo kapag maganda ang nangyayari sa buhay. Amen. Ang sabi po, magalak kayong lagi. Kumusta po? Halimbawa po, pangit ang sitwasyon natin sa buhay. Magagalak pa ba kayo? Matutuwa pa rin po ba kayo? Minsan may mga lagi akong tawag nito, tinatanong ni yung isa nating kapatid. You know? Katuwaan lang namin sometimes, Brother Oding. Maganda yan kapag nagba-Bible study. Ay, talaga. Mayroon kaming
parang spark sa group. Tawa. Papaano po pastor halimbawa ating mete, anak na ako. Magagalak pa ba? Matutuwa pa po ba yung namatayan? Katulad po lagi niyong kinukuwento, ah, nagsabay yung pagkamatay ng iyong, halos magsabay yung anak at saka yung ama. Ay nung linggo po maalala po ninyo yung 10 kabaong na talatalatag. Ano po? Magagawa pa po ba natin magpasalamat sa Panginoon? O magalak sa ating pong Panginoon? Ano po sa palagay po ninyo? Parang ang hirap niyo po. Pero testimony nga po, si Job, alam po natin na si Job sa kabila po ng nangyari sa kanyang buhay, amen po. Kaya kapagka mayroong mangyari sa atin, magawa rin kaya natin magpasalamat sa huwag naman po sana. Yung pagka mayroon pong mangyaring hindi po maganda, huwag mong sabihin na, "Sir, subukan mo ako." Ay huwag po. Magpakumbaba tayo sa sasabihin lang natin, "Hindi ko po kaya." Mahirap. Lagi, kapatid. Sabi ko po, minsan kapagka tinatanong po ako, "Alam mo kapatid," sabi ko, "Oo, malungkot. Sino ba namang masaya ang mawalan ka ng mahal sa buhay?" Pero naniniwala po ako kapatid, na kapag kaigala po natin ang ating pong mga mata at isipin ang mga bagay-bagay na ginagawa ng ating pong Panginoon, laging mayroong dahilan para tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Amen po. Lagi pong may dahilan na sasabihin mo, "Thank you, Lord." Amen? Kaya nga, ang sabi po natin, lagi, ang kagalakan ay, sabi natin, hindi emosyon, kundi desisyon. Paano yan, Pastor? Sabi natin dito, hindi lang ito pakiramdam na bigla na lang dumating at nawala. Ito ay pasya ng puso. Ang alin? Yung pumagalak, wag nating kalilimutan. Ito ay pasya ng puso na kahit may problema, kahit may pagsubok, piliin mo pa rin ang magtiwala sa Diyos, magpasalamat, at maging masaya sa Kanya. Amen. Amen. Yun po ang dapat piliin natin. Yun nyo, magmukmok o huwag naman po yung pong nag-iisa kay tumatawa ka. Baka mapagkamalan ka na nun. Di ba? Pero kung halimbawa, okay lamang po yung halimbawa nanonood ka sa cellphone, bigla ka natawa, okay lang, nakita ka ni brother o ni sister sa kanya, meron siyang napapanood na nakakatawa. Halimbawa, bigla kang tumatawa, medyo mapangano yung bagyo. Paano na kaya ang kapatid? Kapatid, ang emotion ay, sabi natin, ang kagalakan ay hindi emotion. Bakit kasi? Kasi po ang emotion, pabago-bago kasi yan. Amen. Pero ang kagalakan sa Panginoon ay matatag dahil nakabase ito sa pananampalataya at hindi sa sitwasyon. Ang emotion po kapatid, gusto kong explain ito ng mabuti. Ano po? Kasi po, gusto kong makita natin yung sustansya po ng kagalakan. Bakit kailangan nating magalak? Ang emotion ay hindi reaksyon. Pero ang kagalakan ay posisyon ng puso na kumakapit sa Diyos. Amen. Paano po yung makapit sa Panginoon?
Naalala pa po ba ninyo yung binanggit ko po nung nakaraang linggo? Si Habakuk. Si Habakuk po. Si Habakuk po ay nagpuri siya sa Panginoon. Sa kabila po ng kanilang kalagayan. Alam po ninyo, kung ang pagpupuri, yung kagalakan ni Habakuk ay nakabase po sa emosyon. O idagdag po natin yung pong sitwasyon. Hindi po magpupuri si Habakuk. Amen po. Malulungkot siya, malungkot siya. Kaya nga yung pong verse 1 and 2, alam mo, mangutangya ka rin ni Habakuk. Labis-labis po yung kanyang kalungkutan doon po sa sitwasyon. Yung doon po sa nakita ni Habakuk na hindi mamumunga o mayroong panganib na darating. Mayroong panganib na darating. Kung tinignan, yun ang tinignan ni Habakuk sa kanyang buhay, hindi niya pupurihin ang Panginoon. Hindi niya babanggitin yung salitang, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Hindi man mamumunga ang mga ulibo, walang gatas sa bakahan, hindi mamumunga ang halaman, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Kapatid, kung mangyari sa atin ang mga bagay, o hindi man kahalintulad ng naging kalagayan ni Habakuk, magagawa kaya nating magalak sa Panginoon? Kapatid, mayroong hamon po dito. Ang sabi po natin, anuman yung ating, sabihin natin mga kinakaharap, sitwasyon, mga daladalahin sa buhay, na kung titignan po natin, para bagang babagsak ka doon sa pagkalungkot. Sabi ko po sa aking kudigo, kapatid, piliin ang kagalakan. Bawa po, mayroong mamimili ka, kalungkutan o kagalakan. Piliin po natin ang matuwa. Bakit? Mamaya po makikita po natin. Piliin po natin ang magalak. Piliin natin magalak. Ang kagalakan ay nakaugat sa Diyos, hindi sa sitwasyon. Sa Awit chapter, 16 verse 11, sa presensya mo, may kapuspusan ng kagalakan. Sabi yan ni David. Kaya nga, sabi po natin, hanapin ang presensya ng Diyos bago hanapin ang solusyon. Paano yun, Pastor? Ulitin ko hanapin ang presensya ng Diyos bago hanapin. Kuminsan po, alam po ninyo, kapag nahanap po natin, nasa atin ang presensya ng Diyos. Minsan po, yun na po yung solusyon. Amen. Yun. Kaya marahil nagkakaproblema, mahirap sa iyo yung galak kasi po, wala sa iyo, Panginoon. Wala sa iyo ang Panginoon. Ang minsan kasi, una nilang hinahanap yung, what is the solution? Solution ng Panginoon. Amen po. Kaya nababanggit ko sa mga ilang pagpapayo, lagi-lagi. Tawag niya, problems solver tayo. Ano yun? Yung problem solution. Yung hinahanap natin lagi yung solusyon. Pero alam po ninyo, ang solusyon actually, ating pong problemang may lapit natin sa Panginoon. Amen po. So yung panghuli po, sabi po natin, ang kagalakan ay patutuo ng pusong may tiwala sa Diyos. Amen. Napakaganda po nito. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, ang sabi po, ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Hindi po yung
ang tawag nito, paglalarawan ni Nehemia sa kanyang salita, ang kagalakan ng Panginoon, yung kagalakan. Ang sabi naman po natin, kapatid, ipakita po natin sa mundo na ang Kristiyano ay masaya dahil sa Diyos. Amen. Hindi sa mga material na bagay. Mga may mga ilan. Nanggi mo pa. Kapag walang material na bagay, sabi ko kanina, DOH. Ay, DOH ba yun? Parang mali ako. DTI. DTI ba? Hindi po yung 500 kasi, 500. Yun ang ano doon. Alam na po ninyo ano? BPI? Wala eh. Yapi na yun. Yun na yun. So, ang bibili ka ng yung pera mo, 500, pang ano na yun, handa, kumpleto na yun. Okay lang kayo dito, kapatid? Matindi ni po. Pero ganun pa man po, ganun pa man. Sa totoo lang naman din, ganun pa man. Maganda po sa atin na mga Kristiyano, ipakita natin sa mundo na ang Kristiyano ay masaya. Masaya pa rin. Hindi dahil sa may inianda tayo sa Noche Buena o Buena Noche, dahil sa Diyos. Hindi sa mga material na bagay. Amen po? Yung pinakamahalaga. Dapat po, yung kagalakan po natin ay hindi po natatabunan ng mga sitwasyon. Dapat maging kalintulad po tayo. Alam po ninyo yung saging? Saging po, saba. Ano po? Kapag pinutulan mo yung saba at pukpukin, kahit putulin mo lang, putulin mo yung saging, puntahan mo kinabukasan, mayroon pong tutubo. Amen po, tutubo yan. Kaya tabalo eh. Pero rin siyempre po yung mga kasing edad natin, balo rin. Yung saging po na yun, agyang pukpukan mo po makanyan. Pinutol mo, tumubo, pukpukin mo ulit. Kinabukasan puntalan mo. Tutubo ulit. Bakit po? Kutang, bakit? Kasi po, yung kanyang at yuketang kilub. Yung tiketang kilub. Makanyan mo naman, kapag ang isang tao, di Kristo at nasa kanyang puso, naman po mga bagay na maaaring magsanhi sa kanya ng yung pagkalungkot. Lagi pong namumutawi, lagi pong nagtatagumpay yung siya po ay magalak. Amen po. Kaya po, sa darating po na Christmas, ang sitwasyon may sabi po natin, magalak. Amen po. Magalak. Ang pusong may kagalakan, kapatid, ay pusong hindi madaling maigupo ng mga pagsubok sa buhay. Amen po. Pwede bang palakpakan natin yan ng Panginoon? Woo! Number 2 po tayo, Brother Jonathan. Hallelujah. Ang sabi po natin sa ikalawang bahagi, ang pusong laging nananalangin. Ano kasi yung pamagat po natin? Yung paksa, yung ating pong pinakapaksa. Yung pinakapaksa po natin, ang sabi po natin ay 3 gawain ng pusong nasa kalooban ng Diyos. So, ang pusong laging nananalangin. Utang po. Sa totoo lang po, napaka-basic po. Itong mensahe ngayong just to, maganda kasi tinitignan ko po yung punto na, yung papasok po tayo sa, sa December. Christmas, bagong po na,
napaka kung mataas na mataas yung expectation natin sa pagpasok sa Christmas. Pero kung papasok po tayo sa Pasko na bahala po ako, hindi po tayo At sabi ko nga, maganda po na, tayo po ay, punong-puno po ng panalangin. Hindi lamang yung tayo po ay, nagagalak, natutuwa, kundi tayo po ay nananalangin. Sino po sa atin dito ang, hindi po nagagalak kapagka dumadating po itong, um, yung tawag natin dito, pong season na ito. Wala sa Christmas. Meron po akong surprise. Natuwa kayo na po. Meron akong narinig, kailan ba ang Christmas, Pastor? Huwag po kayong, magmabilis, mga bagya. Nangingiti kayo. So, kapatid, manalangin kayong walang patid, sabi po natin dito. Pero, kapatid, marami nagtatanong kasi diyan, itang manalangin kayong walang patid. Kapatid, itong salitang manalangin walang patid dito, hindi naman po yung ibig sabihin non-stop na salita. Wala kang tigil na nananalangin sa Panginoon. Non-stop na paglapit sa Diyos. Sabihin yung yung non-stop na nagsasalita, ano po, kundi, ang ibig natin sabihin, non-stop po tayo na nananalangin sa yun po ang ibig natin sabihin. Dapat po hindi tayo tumitigil. Bakit? Sabi natin diyan, ang panalangin ay pahinga ng Espiritu. Kapagka sinabi pong pahinga, ano yan? Kuha po yan ng kaya dapat po kung nananalangin, sino pong nananalangin dito? Oo. Lakas na ako. Sabi natin, kung hindi ka humihinga, speaking of prayer ito, kung hindi ka humihinga, mamamatay ka, di po ba? Na na tayo humihinga. Alam po ninyo, kung hindi nananalangin, alam na po ninyo, kung hindi man po kagad, hihina po natin po. Kaya nga po, binabanggit po sa Pilipos, kung sumusunod kayo sa inyong mga Biblia, ano po, nakakasunod po ba kayo sa inyong mga Biblia? Pilipos 4:6, sa lahat ng bagay ipahayag ang inyong kahilingan sa Diyos. Pumapasok yung puntong pananalangin. Dapat na, siyempre po, kapag mayroon tayong problema, dapat po tatawag po tayo sa Panginoon. Amen po. Nakakalungkot nga lamang sometimes, may mga pangyayari po na umikot na po sa Facebook yung kanyang problema. Ano niyo yun? Puntong ganun. Problema niya, alam na ng buong social media. Hindi pa niya ipinaalam sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na hindi alam ng Panginoon yung problema mo. Pero, inuuna si Facebook bago inuuna na sinumbong sa Panginoon. Hindi dapat gano'n. Dapat po inuuna natin na
Ito po yung problema ko. Papanyo ko po. Sa oras na ito, nananalangin ako. Problema ko, mga kapatid, mga kaputo, pa yung Facebook. Sa Facebook ko nagrereklamo siya doon. Kapatid, bago ka magreklamo, sabihin mo muna sa Panginoon. Amen po. Sabihin mo muna sa natin, kwento muna natin sa problema po natin. Sigurado po sa inyo, po tayo pababayaan ng pag. Ang panalangin ang nagbubukas ng pintuan ng kapangyarihan ng Diyos. Prayer. Sabi ko nga po, kung ang susi ng biyaya ng Panginoon po, ay yung pong pagbibigay. Nababanggit kasi sa salita ng Panginoon Diyos ito eh. Kung ang susi, no, ng itang biyaya ng Panginoon ay yung pagbibigay. O, ang susi po para mabuksan yung pong tinatawag na kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Prayer. Amen po, prayer. Kaya nga po, may hamon po tayo dito eh. Sabi ko po dito, ang panalangin po, gawin po natin na lifestyle. Amen po. Hindi po yung pong parang emergency button. Oh, Pastor, ano pong ibig po ninyong sabihin doon sa emergency button? Yung mga emergency button na yon, nakikita natin sa mga malalaking building. Po. At alam po ba ninyo, yung emergency button na yon, napipindot lamang po yon tuwing kailan. Yun na nga po, emergency. Nakakalungkot po nitong pong mga nagdaang araw, may kahit po, iwanag po ang Hong Kong. Nabalitaan po ninyo yun? Mga building, ang lalaking mga building, may silabla po. Meron pa ba, Pastor? Mayroon sa Maynila. Hindi ba nakita pa natin balita sa Maynila? Silab. Saan po? Nakakalungkot. Ang prayer sa ilang mga tao, parang emergency button. Kapag may problema, doon lang pinipindot. Pagka wala, di wala. Di po nananalangin. Sana po, sabi po natin, pray, yung panalangin sa gawin po natin. Mayroong problema o wala, lagi tayong nananalangin sa Panginoon. Amen po. Amen. At ang Panginoon po, kapag tayo po nananalangin, tumutugon po siya. Amen. Ang panalangin ang nag-aayos at nagtutuwid ng ating puso upang sumunod sa direksyon ng Panginoon. Kung magitan po ng panalangin, naaayos po, na itutuwid po ang ating puso upang sumunod doon po sa naisin ng ating pong Panginoon. Doon sa kalooban ng ating. Yung verse natin dyan, ay hindi ko nailagay ano po. Ilagay. Yung pong Matthew chapter 26 verse 41. No, hindi ko nailagay. Yung Jonathan, ilagay. Na-misplay. Kaya pala hindi ka agad ano. Dahil yung ginagawa ko kasi, nilagay ko na yung. Ito po, yung Matthew chapter 26 verse 41. Ano pong binabanggit doon? Bahagi lang. Manalangin upang hindi madaig ng pagka, kaya po yung iba, nahuhulog sa kasalanan. Huwag ka nang magtaka. No. Hulog ng kasalanan nyo. Bakit kaya ako nahulog sa pagkakasala? Mga nano ko yay, ka manalangin. Amen po. Mga nano ko yay, ka nananalangin. Nananalangin ka man, sabi ko nga sa nauna na kanina, parang post button. Pagka mayroon lang problema, sino nanalangin sa inyo dito na kapag mayroon lang problema? Walang umimik, Siyempre, ayaw na yung palat, ha? Sermonan kayo ngayon. Pero, sabi ni Fred Aguilar, sa kasal niyang kanta. Meron siyang kanta. Ano naman yung kanta na yan, Pastor? Ano sa palagay po ninyo?
Sabi niyo, magbago ka, magbago ka. At umingitin yung mga kaibigan natin doon sa likuran, no? Yung tatlo doon, no? Magbago ka, nang di ka magsisi. Ano yung totoo yung binanggit ni Fred Aguilar na yun? Upang hindi tayo magsisi sa huli. Maging lifestyle po natin yung di po yung tuwing itang may kai ka mo, may ang tawag noon? May may takid ka mo. Doon mo lang tinatawag ang Panginoon. Diyos ko po. O Diyos ko po. Aray ko po. Tama, mali. Tama, no? That's good. Yun yung post button ulit. Natawag ulit. Kailangan niya ang Panginoon. Nasaktan. So, minsan po, kapag tayo nasasaktan, pasalamat tayo. Lambing yun ng Panginoon. Maniwala ka. Lambing yun ng Panginoon. Gusto niyang lumapit ka sa Kanya. Amen. Kung hindi ka lambingin, wala na. Makakalimutan mo na. Amen. Praise God. Salamat po sa presensya ng Panginoon ng bawat sa atin ngayong umagang ito. Amen. Nandito tayo naman ang naglalambing sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. So, ulitin ko lang manalangin upang hindi madaig ng tukso. Alam po nyo, ang cellphone, gusto ko nilang ipakita yung kahalagaan ng pananalangin. Kung ang cellphone, walang load, sa palagay po ninyo, walang silbi, siyempre hindi ka makakuha ng signal. Kahit ang cellphone mo pa ay mayroon pong nakalagay na bayabas. Ay, hindi po. Ano kasing pangalan nun? Apple. Siyempre po, ba't kung mangarap ng Apple na cellphone? Yan kay. Ang mag-alala, Pastor, mayroon na nakahanda. Halimbawa po, gaano man kaganda ang cellphone mo, may marka man yan, may tatak man yan na antindi. Walang silbi yan kung walang signal. Amen po. Ganon din po kapag tayo po ay walang panalangin. Ang nagsasabing Kristiyano ako, subalit hindi na nanalangin. Sa palagay po ninyo, binanggit ko na po kanina, cellphone po na walang signal, wala pong load, wala pong silbi. Kaya kapag ang isang Kristiyano hindi na nanalangin, ano sa palagay po ninyo? Kayo pong nagsabi noon. Para kang cellphone na walang signal. Amen. Paano kasi? Diba yung pananalangin, yun po yung connection natin sa Panginoon. Amen po. Yun po ang tanging paraan para tayo ay makakapag-ugnayan sa Panginoon. Prayer. Wala kang signal. Ginagamit ng Panginoon Diyos na signal po yung mga yung mga issue sa buhay po natin. Opo. Ay, maniwala ka. Sometimes, ginagamit ng Panginoon Diyos ang mga issue sa buhay po natin. Baka dito manalangin ka. Magka-signal ka. Amen. Sino sa atin dito magkaroon ng signal? Kapatid, hindi naman po yung punto na kailangan pa ba na dumanas ka ng problema para magkaroon ka ng signal sa Panginoon? Huwag mo nang hintayin yun. Problema para lumapit ka sa Panginoon. Pwede kasi tayo lumapit sa Panginoon. Yung pong punto na, iba pwedeng lumapit sa Panginoon nang nagpapasalamat ka. Problema dyan, ang problema po dyan ay yung pong
do'n sa kahit punto na lang ng pagpapasalamat, eh, nakakalimutan mo pa ang Panginoon. Ito po yung worst, pumasang nabanggit ko nung linggo din po, pagpapasalamat. Pag-aabot ng barya, 'di ba? Oh, ito pakinggan po natin. Kung malabo ang buhay mo, hindi naman ng paghalintulad mo, pastor. Oh, ibig sabihin hindi maintindihan. Ano po? Kung malabo ang buhay mo, baka mahina ang signal mo sa Panginoon. Amen po. Kapag siyempre 'di ba, ang panalangin inaayos na yung direksyon po natin. Po, kapagka malabo ang signal mo, hindi magandang signal, eh, hindi ka maunawaan, hindi ka maintindihan. Baka totoo nga, mahina ang signal mo sa Panginoon. Amen. Gagawin po natin, maganda yung signal natin. Maging lifestyle po natin yung pananalangin. Amen po. Last but not the least. Sabi po natin diyan, yung pinakahuli, ang pusong laging mapagpasa. Kumbaga sa ano po, kumbaga sa bulanglang kumpleto, no? Delikado ito. Kung lara, sangkap. Yung buhay po natin. Yung laman ng puso po natin. Itong pagpasok po natin sa year, hindi, year na naman, Christmas. Yun po, dapat at yun lang magalak po tayo, isang nananalangin tayo, isang nagpapasalamat. So, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Ano ito, ano tawag nun, maraming mga lumalabas na tanong po dito. Pero maliwanag ang sinabi ni Pablo, mga kapatid. Hindi sinabi na magpasalamat sa magagandang bagay. Amen. Pansin po ninyo? Hindi niya sinabi na magpasalamat sa magagandang bagay. Ang sabi po, sa lahat. O, di po ba? Hindi kayo mapapatanong dyan. Sa lahat. Matsura, di man maganda na sitwasyon niya, nangyayari. Ay, ba ni Di po ako may sabi. Magpasalamat. Bakit? At ikikita po natin. Sa sinabi natin sa A, ang pasasalamat ay uri ng pananampalataya. Wow, kakaiba po. Uri daw ho ng pananampalataya. Actually po, ididiin po natin yan, ano po, sa isa pang talata sa Biblia, sa Colossus chapter 3, verse 15. Ano pong binabanggit dyan sa inyong mga Bible? Basahin po ninyo. Ang sabi po, two words lang, magpasalamat kayo. Nanggit lang yun, yung panghuli. Pasalamat. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging, kita natin dito, maging mapagpasalamat. Pasalamat. Meron akong, pero hindi ko na masyadong kabisado ito. Pilit ko pong nire-recall kagabi. Kaya ko pang kanta, parang hindi ko. Pagkakaya ninyo, tulungan po ninyo. Kapangpangan niya bilangan yang ingki kanwanan ba? Bilangan tanggal tunggal bilangan yang paano? Katapatan. Yan. Pagmulalan mo, limutan ko na. Sabi ko po, ang ganda, kinakanta ko. Medyo luma na eh.
Medyo luma na kasi. Yung bahagi po na hindi ko nakanta, nabura na. Pero kapatid, napakaganda po na kanta. Dumadating ka po doon sa puntong parang walang-wala ka. Ano po? Parang walang-wala ka. Yung actual na sitwasyon. Kapatid, duko ka. Pikit mo ang iyong mga mata. Sabi natin, bilangan mo. Bilangin mo yung kabutihan ng Panginoon. Kapatid, hindi ka matatapos. Amen. Hindi ka matatapos. Unang-una, sabihin ko sa iyo ito. Tumulo ka luwa, kapatid. Tumulo ka luwa. Mapapahiya ka sa... Halimbawa po, magpasalamat or yung puntong magreklamo. Bago ka magreklamo, kapatid, sabi ko nga, bilangin mo pa. Mamilang ka pa. Kapag ginawa mo yon, tiin ko po ito ba, mapapahiya. At sasabihin mo sa iyo, Panginoon, tawarin mo. Ang pasasalamat ay susi sa kapayapaan ng puso. Amen. Filipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa puso ninyo. Pasalamatan ng Diyos kahit hindi pa dumarating ang sagot. Amen. Minsan po, kapag tayo may hiningi sa Panginoon, hindi dumating kaagad, nandun kaagad yung reklamo. Kapatid, sa halip na magreklamo, dapat magpasalamat po. Kasi nga, bro, kahit man paulit-ulit man po ito, pero gusto kong i-remind lang, i-refresh kumbaga, yung Romans chapter 8, verse 28. Alam po ninyo, refresh lang, kumbaga, sa kaisipan po natin. Thank you, Brother Jonathan. Sabi po natin, pareho rin ano. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay, refresh lang, balo na ninyo. Ang lahat ng mga bagay, yung lahat ng mga bagay dyan, lahat nga eh. Diba? Problema yan, pagsubok, etc., paganda, etc. Sabi po niya, ay nagkakalakip-lakip na gumagawa. Alam po yung nagkakalakip-lakip? Nagtutulong-tulong, kumbaga, sa mas mababang salin, nagtutulungan po ito. Yung mabuti at masama sa tingin natin na nangyayari sa buhay po natin. Saup-saup na po. Na gumagawa sa ikabubuti ng mga, sino po? Nagsisiibig sa Diyos. Ipin po ninyo. Sabi niya, sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod. Kaya nga, in everything, sabi nga, short lang, English naman ni Pastor. Opo. In everything, kayo pong magtuloy. Give. Pasalamat po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kahit hindi pa dumarating yung mga marahil hiningi po natin, ito na. Papasko. Sa halip na magreklamo tayo, thank you, Lord. Di ba? Guys, ang pasasalamat ay patutuo ng pusong nagtitiwala sa Diyos. Ay, maganda po nito. Itin ko, ang pasasalamat ay patutuo ng pusong nagtitiwala sa Diyos. Tayo po ba ay nagtitiwala sa Panginoon? Naniniwala po ko at tinta mo pong pasalamat. 107 ng Psalm verse 1, pagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y, ano po?
Actually po, in-underline ko sa aking mabuti at mahabagin. Amen. Ang sabi ko pa po dito, magpatotoo ng pasasalamat upang palakasin ang iba. Kaya nga, next year po, maghanda po tayo ng ating po mga patotoo. Amen po. Next year. Ikukwento po natin yung mga nagdaan. Ano po? Pwede lang, ano? Basa lang ako na talata sa unang linggo ng buwan, no? Tapos magpatotoo. Ano po yun na nababanggit po ng patotoo? Yung pong pasasalamat, patotoo. Magpatotoo ng pasasalamat upang palakasin ng iba. Akala po lang po ninyo yung mga ano, sometimes po, may mga nagpapatotoo kasi na ano pota, ah, sa tingin nila parang wala lang yan. Hindi po, hindi po. Patotoo natin minsan, nagbibigay yan ng encouragement sa bab. Siyempre naman, wag na nating ulitin pa yung mga siyempre ipatuto natin yung mga fresh, mga bagong ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po. Patutuo natin. Ano ba yung mga bago na ginawa sa atin ng totoo natin. Amen po. Amen. Natin sabihin, dati nasa lansangan lang ako. Ngayon, nasa church na ako. Baga, dati, namumuhay ako ng walang direksyon. Ngayon, nakilala ako ng Panginoon. Naging masaya ang buhay ko. Nagkaroon ng yung buhay na dati walang patutunguhan, mayroon ng direksyon. Amen po. Yung mga patotoo. Kapatid, napakahalaga po ng pagpapasalamat. Napakahalaga po. Dumadaan, wala pong exempted dito. Iba-iba nga lang, nadaan tayo ng mga pagsubok. Alam po ninyo, may purpose po ng Panginoon, katulad na banggit po na. Kasi po, mayroon nga isang patutuo. Mayroon na pong isang pamilya, Christmas. Alam po ninyo, isa silang pamilya. Nagsasalo-salo sila. Pakiramdaman po ninyo. Alam po ninyo kung anong kulang po nila? Kanin lang at tuyo. Tuyo. Pero alam po ninyo, ang pamilyang ito ay masaya. Masaya. Tanong po ninyo, bakit? Dahil ang kasiyahan nila hindi ulam, kundi. Amen po. Ang kagalakan nila, ulam. Kasayahan nila yung Diyos sa kanila. Sabi ko nga, kung marunong kang magpasalamat, nakakaunti, bibigyan ka ng Diyos. Sa darating na Christmas na ito, magalak, manalangin, magpasalamat. Dito ako magtatapos, pakiramdaman nyo kapatid. 3 maikling utos, 3 malalim na katotohanan, 3 palatandaan ng pusong nasa kalooban Diyos. Sana po, tanim natin yan ng malalim sa atin. Magalak, manalangin. Kung ito ang laman ng puso mo, ngayong paparating na Pasko, tiyak na magiging mapayapa at pinagpala ang iyong puso.
Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid ko. Manalangin tayo sa pasalamat po. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship. Kapatid, damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Pwede po natin banggitin sa Kanya sa oras na ito, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Oh God. Manalangin tayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa kabutihan mo sa Salamat po, Panginoon, sa lahat na nangyayari sa amin. Sometimes, Panginoon, may mga pangyayari na hindi po maganda. Pero katulad ng nabanggit na, Panginoon, laging may dahilan para magalak. At siyempre po, manalangin. Laging may dahilan. Salamat po, Panginoon, sa mga mabubuting bagay, Panginoon, sa tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Marami pong tanggapin mo, Panginoon. Amin pong pasalamis po namin ibuhos, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pagpapala mo. Panginoon, kulang po ang aming labi. Kulang ang aming mga kaisipan, Panginoon, para balikan ang mga ginawa mong kabutihan sa amin po mga buhay. The only things, Panginoon, na masasabi po namin ngayong umagang ito, salamat, Panginoon. Thank you. Thank you, Panginoon. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, parating po ang Pasko. Naniniwala ko, mga kapatid kong ito, Panginoon, marami silang mga pangarap. Sana po, i-bless mo po sila, Panginoon. Pahintulutan mo, Panginoon, na bago po magpalit ang taon, Panginoon, yung mga pinapangarap ko nila na mangyari sa kanilang mga buhay. God, makamit po nila ito pong Pasko na ito. I-bless mo po silang lahat. Pagpalain po ninyo silang lahat, Panginoon. Higit sa lahat, yung kapayapaan at kagalakan mo, Panginoon. Paghariin mo sa amin po mga at loobin mo rin po, Panginoon. Hallelujah. Nais po namin banggitin sa iyo sa oras na ito. Hari nawa, Panginoon, kung mayroon pa pong mga pamilya dito na hindi pa buo na naglilingkod sa iyo, loobin mo, Panginoon, na ang kanilang pamilya, Panginoon, ay mabuo na naglilingkod sa iyo. Mabuo na sumasamba sa iyo, Panginoon. Madala nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa iyo. Ma-encourage nila, maimbita nila, Panginoon, sa iyong gawain. Maraming pong salamat. Bigyan mo po ang kalakasan ng bawat isa. Hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi ang mga kaibigan po nila, mga kamag-anak po nila, may pag-imbita po nila ang iyong banal na gawain. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Inaangkin po namin, Ama, pinagpala na po ninyo ang bawat isa. Madaming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis, Ama, at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless everyone. Hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you po, Pastor. Ayan. Pinagpala po ba yung bawat isa sa salita ng ating Panginoon? Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos at tayo binigyan ng pagkakataon ngayon upang makarinig po ng kanyang mga magagandang salita. So tandaan lang po natin yung tatlong M or tatlong ma na binanggit po ni Pastor, magalak sapagkat ito'y patotoo
Kapag po ang mga Kristiyano ay nakikita nila na kahit anuman pong pagsubok or problema ang kanang kinakaharap sa buhay, pero sa kanilang mukha ay nagagalak pa rin po sila, ito'y nagpapahayag ng walang katumbas or katulad na pag-ibig po ng ating Panginoon. Amen po. Isa po ay manalangin. Sino po ba dito yung napapagod? Sino po ba dito yung pagod? Ano po yung gagawin? Manalangin. Sapagkat sabi po dito ay ito ang ating pahinga. Kung gusto nyo pong magpahinga, manalangin. And yung pong magpasalamat, ito po ay susi ng kapayapaan. So minsan naguguluhan po tayo sa ating buhay, nalilito po tayo, hindi po tayo, nakakaramdam po tayo ng mga mabibigat sa buhay natin. Pero kung gusto po natin na tayo ay makadama ng kapayapaan, napakasimple lang po, magpasalamat. Amen po. Amen. Salamat po sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pastor at naipahayag po ang kanyang mabuting salita sa umagang ito. Amen. So this time po ay darako po tayo sa ating pagkakaloob. Sabi niyo po kanina, kayo po ay pinagpala. Amen. So, ngayon po ay pwede po nating ma-express yung ating pasasalamat sa pamamagitan po ng pag-share po ng ating mga blessing na natanggap mula sa ating Panginoon. Dalawang bagay po ang ating sinisimbolo kapag po tayo ay nag-o-offer sa ating Panginoon. Una, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya po sa atin. At ang pangalawa ay tayo ay nananampalataya na ang lahat ng bagay na kailangan natin ay pagkakaloob sa atin. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na muli kami binigyan niyo ng pagkakataon upang Panginoon, mapagpala ng iyong mga banal na salita. Lord, sa oras na ito, aming dinadalangin, Panginoon, ang mga kaloob na malilikom, O Lord, sa oras na ito. Nawa, O Lord, kayo po ang magpala sa bawat isa, O Lord. Ito'y tanda ng aming pasasalamat, Panginoon, and at the same time, Lord, ang aming pagtitiwala, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa na magkakaloob sa oras na ito. Lahat ng pangangailangan nila, O Lord, lahat ng naisin po nila, O God, nawa, O Lord, ay makamit po, O Panginoon. And Lord, nawa paglabas namin sa church na ito, bit-bit po namin, O Lord, ang iyong dakilang pagpapala, O Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Kayo po ang mag-bless at manguna at gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Announce ko lang po, Pastor. Sunday school teachers and staff po, may short meeting lang po tayo sa likod ng church, doon sa Sunday school room. Thank you po. Thank you, Madam Dong. Salamat po at salamat din po sa mga kaloob po natin. And isa pa pong announcement. Siyempre po, Christmas party. Ano po, bisa kayo po mag-Christmas party? Christmas party tamo? parang ayaw ninyo Amen, salamat po. Siyempre po, mag-Christmas party po tayo. At eta na po pakasakit-sakit. Po, sabi nga, alam ko po, isa po yung espiritu po natin. Lalo na nga, dito po sa gawain ng Panginoon. No? Hindi po tayo pipili ng ordinaryong araw. O, katulad po ng halimbawa, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Siyempre po, ang gagawin po natin ay linggo. Kaya po, wala pong question siguro sa atin na kung halimbawa, i-schedule po natin yung Christmas party po natin is December, ano po yung pinakamalapit doon? December 2021. Tingnan ko po kasi yung kalendaryo po natin is 7-14-21. Yun po yung pinakamalapit sa Christmas na. So, yun po yung pagtitipon-tipon po natin. And then, wala mo, Sunday service lang, ganon.
Katulad yung ginagawa po natin, mag-share lang po ako ng exhortation. And after that po, magkakaroon po tayo ng mga games, mga tawag nito, mga men's, sana po, huwag kayo po mawawala. Mga women's, mga kababayanan po natin. Siyempre, mga kabataan, kids, maglalaro po tayo. Kaya po tayo. Amen po. Karoon po tayo ng fellowship as, tawag nito, celebration about Christmas. Siyempre po, mayroon po tayong mga sabihin po natin na baka parapol, ganoon, sa palaranan, ganoon. Siyempre po lahat po, hindi naman po pwede yung wala. Then kung halimbawa po, ngayon pa lang din, kung halimbawa po, gusto po nating sponsor sa mga papremyo para madagdagan po yung premyo po natin. Kalabunutan, ganoon. Pwede, welcome din. Magbigay po tayo, may sponsor ng isang refrigerator, gano'n. Isang washing machine. Wala pong problema. Housing, pwede rin hand tractor. Pero halimbawa lang po yun. Pwede po. Siyempre, mga plato-plato, pinggan. Ang sarap kasi, alam po yun, yung mga small things, pagka nakatanggap ka po, kahit na maliit lang, ang saya po, di po ba? Ang saya. Kahapon nga, sa Christmas party ng mga WM at saka men's, nakatanggap po ako ng mugs. Ayan o. Kape. Pang kape po. Mugs. Kahit ganun lang po. Raffle lang. Isang mugs, raffle. Nakuha niya, nakuha ni Sister Maika. Ang sarap niya po. So, yun po yung gagawin po natin. Now, at exchange gift. Magkakaroon po tayo ng exchange gift. Okay lang po ba sa inyo yon? Exchange gift. Ang palagay po nyo, magkano po yung exchange gift? Noche Buena na lang po. Ano kaya, sister, upgrade natin? May nagsasabi, lang ito, suggestion, 300. Sige pa, suggest pa kayo? 400. 400. Ba't ditak na mo? 500. Meron 500. Alam po ninyo, sa totoo lang, ako po, minsan, parang gusto kong i-upgrade yung natin yung regalo natin Kasi kung minsan po, yung regalo lang natin, madalas, mugs. Hindi ko na minamalit yung mugs. Siyempre po, makakainom ba tayo ng tubig kung walang mugs? Gusto nyo i-upgrade natin? 2,000. Ay. 500 po, 500. 500.